Ang buhay ng isang Pilipino, parang pagbibisikleta. Hindi laging tuwid ang dinaraanan. At may mga pagkakataong kailangan natin mag-adjust. Sa patag at lubak-lubak na daan, natututo tayong bumalanse. Binabalanse natin ang mga pangarap at responsibilidad, ang ating pamilya at trabaho, pati na rin ang mga personal na laban. Sa bawat tumpukan, hindi yan nawawala sa kwento ng isang Pinoy. Nangisa tayo sa kabundukan ng Bayawan City sa Negros Oriental. At ngayon naman, tara na, mag-bike tayo sa Iloilo City. Iloilo City, a vibrant mix of tradition and progress, a place where history meets innovation. Ang Iloilo ay nakikilala bilang makulay na lungsod na niyayakap ang kasaysayan nitong habang patuloy na sumusulong. At habang ang lungsod ay dumadaan sa bagong yugto, tamang-tama ang panahon upang tuklasin ang lumalaking kultura ng pabibisikleta rito, kung saan parehong mga lokal at turista ay natuto at nag-e-enjoy sa paglalakbay sa syudad gamit ang dalawang gulong. Banta pa rin lumobo na hanggang 40,000 ang COVID-19 cases. Sure kang negative ka, ha? Baka mamaya asymptomatic ka. Hindi po, ma'am. Talagang negative po ako. At saka, nag-iingat po ako. Kasi meron akong mag-iinang inuuwian. Pero, ma'am, nagigets ko naman po yung pag-aalala nyo eh. Pero, huwag na po kayong mag-isip. Sigurado po ako na safe kami ng best friend ko. At maidi-deliver namin po yung order nyo. Ha? At magsasama ka pa talaga ng iba? Hindi ho, ma'am. Safe tong best friend ko. Vaccinated na, bagong vulcanize pa. Ano? O basta, sigurado ka makakalabas ka ng bahay at safe ka. Makakapunta ka dito sa bahay ko. Opo, ma'am. Huwag kayong mag-alala. 2 dressed chicken, i-deliver ko po sa inyo. See you, ma'am. Salamat po. Ikaw talaga, Ga. Kung ano-ano sinasabi mo, nalilito tuloy yung customer. Ito naman talaga, okay na eh. Di ba? Nag-order na eh. O, paano? Alis na ako, ha? Papa, huwag na po kayong lumabas. Delikado po. Bunso, pag hindi nagtrabaho si papa mo, ano yung pera natin? Baka mamaya tayo naman magbutom niyan. Basta, Papa. Bawal kang magkasakit. Papakasalan mo ba po si Mama? Opo, ate. Walang mangyayari kay Papa. Ha? Narinig mo yung mga bata, William Garcia III. Hindi COVID ang hahadlang sa kasalan natin. And isa pa, nagsiselos na ako dyan sa best friend mo eh. Na ipapasyal mo sa labas kahit pandemic. Naku. Ito naman talagang baby damulag na to. Ano ka ba? Alam mo, kahit saan kami magpunta ng best friend ko, sa'yo pa rin ako uuwi. At ikaw ang ilalakad ko sa altar. Sabi mo yan, Ga. Hopya na naman sa charity. Nagduda ka pa. Eh, alam mo, mahal na mahal kita.
Yan ka na naman, Pakis yan. Yan. Sige na. Alis na ako, ha? Sige na. Mag-iingat ka, Garcia III, ha? Sumunod kayo sa nanay niyo, ha? Best friend! Ang dami na talaga nagdududa sa'yo. Si Charity at yung ibang mga customers ko. Iba talaga yung partnership natin eh, no? Ano? Halika na. Ipapakilala kita sa kanila. Ayan. Ayos. Pinanganak ako sa Bacolod, then we choose Iloilo kasi mas maganda dito yung ekonomiya. Dito kami nag-aaral, since 1985 dito na kami sa Iloilo hanggang ngayon. Dati talagang chick boy kasi I am through extreme sports kasi, so you meet a lot of extreme people. Actually, may kaibigan akong German na si Chris Boss, yun yung consultant ng Guimaras Bikers Paradise na consultant saka Bike Capital of Iloilo. So, assistant ako nun. Actually, wala akong hilig sa bike na bumalik kasi parang, di ba, nagbibinata ka na, gusto kong magmotor, mga ganun ba, parang gusto kong malaking motor, then ayaw ko i-sacrifice yung bisikleta. Then na-assign ako sa Guimaras, nag-landscape ako doon, then doon na nag-start na introduce yung biking. So, na-enjoy ko yung biking since 2013. Binago yung buhay ko through bike tourism kasi may mamimet kang ibang klaseng tao. Tapos, yung bang mapupunta mo yung mga lugar na hindi napupuntahan ng iba, maraming nabago. Yung bang nakabili ako ng daming bisikleta, nabuhay ko yung pamilya ko, nang dahil sa biking din. Yung bang hindi mo kailangan mag-gas, tapos nakakatibid ka talaga. Tapos exercise talaga, the best yung bike. Bali, nagkakilala kami kasi pumunta kami ng mama ko dun sa concert ng Brown Man. Nakita niya ako, sumakay ng taxi. Gusto niya ako makilala, kumatok siya sa taxi. Tapos yun, binigay ng mama ko yung number ko sa kanya. Niligawan niya ako sa na tumatawag siya sa telepono namin. Doon nagsimula yung panliligaw niya. Nag-meet up kami, yun. First impression ko, mabait siya, ma'am. Hanggang nagustuhan na po. Siyempre, crush ko siya. Akala ko 3 babae na hot na dumaan eh. Tapos doon na kinatok ko. Tapos akala ko nga kapatid niya lang o barkada. Mama niya pa yung nag-answer na Charity, yung ganun. Si mama nagsabi ng pangalan. Siguro mga more than 2 years na after that na mag-girlfriend kami, mag-shota. Doon na kami nag-decide na magsama. Year 2010 yun. Nag-live-in po kami ng almost 17 years. Nag-umpisang nabuntis siya at lumabas yung anak naming babae. Parang pag lalaki ka, gusto mo yung anak mo yung lalaki din eh. Pero nang lumabas yung babae, sabi ko, okay, I need to take care na sa anak ng babae. Then later on, lumabas another babae din. So wala na magagawa. Yun na yung yung mahal mo sa buhay mo ba? Kasi dati uminom ako ng beer like 4 or 7 bottle kasama ko yung kaibigan ko German while biking. And then nang lumabas yung anak ko, parang sabi ko, kailangan mo bantayan eh, di ba? Babae kasi alagaan, mga ganun. So, nagbago talaga. Yung pang naging pusong mamon na. Yung iba na yung lalaki na parang chick boy ba, nag-iba talaga. Iloilo City had history of bicycles, evidenced by old photos in the 1920s na prevalent yung bicycles in the city. And then there were a series of parang peaks in bicycle use over the years. Nag-culminate siya actually when there was the installation of the Iloilo Bike Festival. This was done in 2014.
Given na the name of Iloilo City is the City of Love, yung mga people who fell in love with bicycles, eventually yung mga kasama nila sa bike groups, we've had stories that they fell in love, became partners, and got married. We even have a few bike weddings here na na-feature namin. Yung bisikleta was also a form of parang life-changing for these persons who not only fell in love with the bike, but also fell in love with their fellow bikers. Over the years, Iloilo City has transformed into a highly urbanized city na the traffic has also affected us. Moving on bicycles has greatly improved yung mobility, especially with the given bike lanes around. No? And ever since, that was the place to be for all bike-related activities, which led to the growing bike community, and then later on, the development of the iBike program.